Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ipinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga pangalan sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Gagay! Gagay! Nasaan ka ba? Sigaw ni Lola Pangkay sa 10 taong gulang niyang apo sapagkat papadilim na at hindi pa rin ito nakakauwi. Mabuti at nakita na niya ito at ang alagang aso na si Kulas na tumatakbo sa may pilapil ng palayan papunta sa kanilang dampa na nasa kalagitnaan ng palayan. Nasa kabila pa kasi ng irigasyon matatagpuan ang bahay ng kaibigan niyang si Liling, kung saan mahilig na tumambay si Gagay. Dumiretso si Gagay sa banga para makainom ng tubig at saka umupo sa hapagkainan upang makasabay ng kumain ang kanyang lola. Wala ng mga magulang si Gagay. Ang kanyang ina ay namatay pagkapanganak pa lamang niya. At ang kanyang ama, sa simula sa pool, ay hindi niya nakamulatan. Kung kaya't lumaki siya sa piling ng kanyang lola. Pagkatapos hugasan ng mga pinggan, ay pumwesto na si Gagay sa kanyang papag at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala silang kuryente noong mga panahon yun, kung kaya't wala na siyang maaaring gawin pa kung hindi ang kuhaan ng lisa at kuto ang sariling buhok hanggang sa tuluyan na siyang gapiin ng antok. Maaliwalas ang gabi, kung kaya't mahimbing ang tulog ng lahat. Malamyos ang simoy ng hangin na umiihip sa tangkay ng mga palay hanggang sa naging maingay ang mga ito dahil sa walang tigil na tahol ni Kulas. Napagising si Gagay. Kilala niya ang alagang aso. Hindi ito titigil kung may gusto itong isumbong sa kanya. Nakakaiba. Umalis sa papag niya si Gagay. Bumangon kahit pupungas-pungas pa ang mga mata na lumabas ng dampa. Ano ba yung Kulas? Sinundan ni Gagay ng tingin ang tinatahulan ng aso at napaawang na lamang ang labi niya nang makita ang puno ng mangga sa kanilang bakuran na kanina lamang na buong tayog na umaabot sa kalangitan. Ngunit ngayon,
ay tila nakayuko na ito sa lupa. Sapagkat may malaking bagay na mas malaki pa sa kanilang dampa ang tila dumapo sa mangga. Kaagad na pumasok si Gagay sa kanilang bahay, sa kanilang dampa, at agad ginising ang kanyang lola. Ngunit kahit anong yugyug niya, ay ayaw gumising ng matanda. Napabalik na lamang siya sa labas para tingnan muli ang puno. At muling pagkatingin niya, ay biglang kinilabutan si Gagay. Sapagkat may dalawang nilalang na nakasuot ng parang roba na kulay itim, na parang sa mga paniki, na tila tumalon mula sa taas ng sanga. Napahiyaw si Gagay ng mga sandalin yun, dala ng matinding hilakbot. Akmang papasok muli siya sa loob ng dampa, nang lalo siyang napabulahaw. Nang pumasok din sa loob ang mga nakasuot ng robang itim, at doon niya napagtanto na napakatatangkad ng mga ito. Sapagkat abot ng mga ulo nito ang atip ng kanilang dampa. Dinampot siya ng isa at hindi na siya nakapalagpa, at ginawang parang isang basahan lamang. Nagmistulang basahan si Gagay ng buhati nito. At inilabas ng dampa at saka iniakyat pataas ng sanga ng mangga. Nakahawak pa si Gagay sa isang sanga, ngunit hinatak siya ng nilalang para makapasok sa isang klaseng pintuan. Bahagyang napatigil sa kakayak si Gagay nang tumambad sa kanyang paningin ang mailaw na silid na mistulang isang silid aklatan. Dahil sa mga estante ng mga libro na nakapalibot, siguro ang sukat nito ay kasing laki ng 4 na dampa, at may isang mahabang mesa sa gitna na may tig-10 upuan sa bawat gilid. Naroroon ang 2 pang lalaki na nung makita niya ay kay gagandang lalaki nito. Matatangos ang kanilang mga ilong, nagtataglay ng makakapal na pilikmata, at mahahaba at itim na buhok. Ngunit ang bandang noo ay parang kahoy. Tila nagkukwentuhan ang mga ito sa lengguwaheng hindi niya nauunawaan. Maya-maya pa ay pinaupo siya sa upuan. Habang binubuksan
ang isang maliit na bagay na parang sa isang box. At doon bumulaga ang isang maliit na bato na kulay luntian. At tila kumikintab-kintab ito. Parang isang jolin ang sukat nito. Subalit, tila may gumagalaw at sumasabog na liwanag sa loob nito. Huwag po, huwag po. Pagmamakaawa pa ni Gagay nang hinawakan ng isang lalaki ang mukha niya at pinabuka ang kanyang bibig. Pumapalagban si Gagay, subalit wala na siyang nagawa pa nang ipinasok ng lalaki ang jolin at saka pinatihaya siya upang pumasok iyon sa kanyang lalamunan. Lamig ang una niyang naramdaman pagkalulun ng bagay na yun. Pero nang lumaon, ay tila isang namamasong kuryente ang lumukob sa kanyang katawan papunta sa kanyang tiyan. Ang kanyang huling naalala bago tuluyang nagdilim ang kanyang mga paningin. Halos hindi na maalala ni Gagay ang nangyari pagkatapos ng gabing yun. Basta't nagising na lamang siya na may angkin na siyang isang kakayahan. Kakayahan na manggamot ng mga may sakit. Mga sakit patungkol sa mga masasamang elemento, kulam, barang, at iba pang bagay na may kinalaman sa mga kababalaghan at hindi maipaliwanag. Hanggang sa lumipas sa mga taon, sa dampa na rin siya tumanda. At kalaunan, naging kilala ang kanyang pangalan at nabansagang Tandang Gagay, ang pinakamagaling na albularyo ng kanilang probinsya. Minsan sa kanyang katandaan ay napapatanong siya kung nangyari nga ba talaga ang pagdampot sa kanya. Pero sa tuwing napapatingin siya sa bintana, ay natatanaw niya ang isang nakayukong puno na puno ng mangga. Ayon sa sabi-sabi, natamaan daw ito ng kidlat. Pero alam ni Gagay ang totoong nangyari dito. Sa kanyang pagkakaalala, ay may dumapo sa taas nito na parang lumilipad ng malaking bagay na mas malaki pa sa kanilang dampa. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag
Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po. Diyan po sa may Tagig. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.